information. Yung tungkol po dito sa ginagawa nating sa Quadcom at yung insidente po kagabi na nangyari sa akin na may relasyon sa aking seguridad. Thank Please you, Mr. proceed. Chair. Dagdag sa nauna nang sinabi ni Representative Arlene Brosas, gusto ko lang ding idiin kung bakit mahalagang isama sa deliberasyon ng Quadcom ang mga testimonyang maririnig natin maya-maya. May natuklasan tayong mga kababalaghan sa Pogo at hindi maitatanggi ang kamay ng former President Duterte. Kaya ngayon may ilang natutunan tayong ina-apply sa pamamagitan ng Anti-Pogo Bill. Para yon ma-rectify, maitama, pinakakagyat na panahon ang mga mali na dinulot ng mga Pogo. Sa iba pero konektadong issue, may natuklasan din tayong mga abuso at illegal practices, modus operandi ng mga pulis at law enforcement institution sa mga kaso ng Tokhang, EJ case na narinig natin. Kaya ngayon, may mga natutunan tayo. Malaki at kagyat ang pangangailangang proteksyonan ang karapatan ng ating mga kababayan dito sa kanilang karapatan, right to life, due process, presumption of innocence at iba pa. Ito yung mga sinalaula sa ilalim ng peking gera kontra droga sa ilalim ni Presidente Duterte. Pero kaalinsabay ng peking kontra droga, may nilunsad ding isa pang peking gera na actually ginagawa sa mga aktivista hanggang ngayon. Ang peking gera kontra insurhensya. Sa counter-insurgency program ng gobyerno, Mr. Chair, yung mga modus ay ginagamit sa Tokhang killings, lahat ng mga pinagsususpetsahang drug personalities. Yung linyang nanlaban, yung may search warrant kuno na batay naman sa gawa-gawang kaso, yung kunwaring buhay pa pero patay nang dadalhin sa ospital para hindi masilip yung AJK na ginawa nila, ay ginagamit din laban sa mga aktivista, sa mga leader at miyembro ng mga organisasyong may mga buhay na laban para sa hanap buhay, kaligtasan ng mga komunidad nila sa mga ordinaryong tao na tumitindig para sa issue ng sikmura at issue ng bansa. Sila ay mga biktima ng EJK o extrajudicial killings at iba pang mga human rights violations sa ilalim ng peking gera kontra insurhensya. Walang pinagkaiba sa mga biniktima sa ilalim ng peking gera kontra droga. Kung ang pretext ng maraming Tokhang killings ay ang walang batayan at di mapatunayang claim na drug personalities, yung mga pinatay, ang pretext sa EJK sa mga aktivista and critics ay walang batayan at di mapatunayang bintang na mga NPA daw sila, mga recruiter sila, mga communist fronts, yung kanilang mga organisasyon. Naniniwala kami, Mr. Chair, na hindi dapat nating isara ang super committee na ito ang taon ng hindi natin nasisilip ang mga kwento ng ilan sa mga biktima ng peking gera kontra insurhensya. Maraming ganito noong nakaraang administrasyon gaya ng Sempo sa Negros, massacre ng mga tumandok, Oplan Sauron na, for the record, Mr. Chair, ay same masterminds ng drug war EJK na pinosisyon ng PNP, CIDG at iba pa. Pero nagsimula po tayo sa kaso ng EJ case ng 3 minasaker na sa isang Bloody Sunday noong 2021 sa Calabar Zone. Andito po, Mr. Chair, inilibatahan ng committee ang mga kaanak nila. It is our plea, Mr. Chairs, that in the corrective legislation the House is fashioning right now, such as the Anti-EJK Bill and Human Rights Violation, Victims Reparation and Recognition Act, that this representation is soon to file. We consider the inputs of our resource persons because their inputs are born from the ultimate sacrifices of their loved ones. Hindi po natin nais na maulit na may mabubuting mga mamamayan na nakikipaglaban para sa kapwa Pilipino na aatakihin, papatayin para lang sila patahimikin at para takutin ng komunidad, ang mga komunidad at taong bayang pinagsisilbihan nila, Mr. Chair. Maraming salamat. Yung second po na i-report ko po, Mr. Chair,
ito po ay personal and collective privilege dahil may kinalaman po sa aking seguridad. So, kagabi po, Mr. Chair, mga bandang 11 o'clock o 11 p.m., nasaksi po tayo doon sa isang insidente na pagpaputok ng baril ng pulis. So, binabagtas po namin, aywan ko pa lang po kung main road ito ng BGC, meron pong pulis sa harap namin, police car, at merong dumaan na naka-motorbike sa harap namin hanggang sa lumabas po yung police, Mr. Chair. Doon sa mobile car po. Lumabas po yung dalawang police at hinabol po yung naka-motorbike at yung pong naka-motorbike ay dumaan sa harap namin hanggang doon pumunta sa likod. At nagulat po ako, Mr. Chair, pinaputukan ng isang police yung naka-motorbike. So, hindi namin alam kung anong insidente ito, ano ba itong mga naka-motorbike na ito. Talagang natakot po ako, Mr. Chair, at kinihila na lang po ako ng aking mga kasamahan at pinadapa, at pinadapa. Natakot po ako, Mr. Chair, dahil bakit po nagkakaroon ng ganitong insidente na sa gitna ng traffic, Mr. Chair, ay nagpapaputok ang pulis. So tingin ko po ay hindi tama ito dahil sa gitna po ito ng mga sibilyan at traffic po ito at marami pong sasakyan. So naalala ko po, Mr. Chair, yung insidente na naganap noong 6 years ago sa Talaingod na kung saan nandun po kami sa isang lugar sa Talaingod ay pinaputukan din ang sasakyan ko ng dalawang riding in tandem. Kaya po sana po ay magkaroon tayo ng report, lalong-lalo na po dito sa station ng police na sumasakop po sa BGC, kung ito po ba ay legitimate na operation. Pero hindi po dapat nagpapaputok sa harap ng mga civilian. Alam ba nila na nandoon po ako? Sa gitna po nagpaputok, hinabol sa likod. Kaya po, Mr. Chair, tinitake ko po ito kung hindi po magkakaroon ng police report na kung ano man po itong insidente na ito, tinitake ko po ito as personal threat sa aking seguridad. Dahil alam niyo naman po, Mr. Chair, di ba, minsan na po akong pinagbantaan ng dating presidente Duterte at sa araw-araw na pagsasalita din ng Vice President Sara Duterte ay sinisingle out. Kaya po, Mr. Chair, gusto ko po sana na magkaroon na ng full incident report or police report sa nangyari kahapon doon sa BGC. At maituring po ito na makonsider itong serious. Dahil siguro tayo po, ako tinitignan ko rin ito na may kinalaman sa aking trabaho dahil alam niyo naman po ako yung very vocal doon sa pagsasalita sa mga committee, sa Quadcom, sa Good Government. Kaya po sana po ay mapatawag natin ang station commander, i-report itong insidente na ito at yung dalawang pulis, yung isa doon ay nagpaputok. So hindi dapat nangyayari yan, lalong-lalo na sa gitna ng mga civilian, Mr. Chair. Okay, we take note of the